Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Very tight po ang security ngayon dyan sa Senado. Sa labas po niyan, outside the perimeter of Senate, may mga nandiyan pa rin itong nakaraan kung saan pumunta, pagkatapos pumunta ni Bato, iba dyan na natili. At hindi raw sila aalis dyan hanggat hindi raw nagiging maayos yung gusto nilang makita sa Senado. Of course, ito kasi yung mga supporters na DDS. So what do you expect? No? Ang gusto niyan yung something na maayos na of course in favor. Malamang dito sa mga minority na ngayon, na DDS senators nga. Bukod sa labas, may tension din sa loob. No, kaya nga nagkaroon ng tight security dyan dahil of course ang umpisa muna lahat naman ng bagay nagmumula sa loob palabas or sometimes mula sa labas papasok sa loob. Kaya meron pong security threat at pinaghihigpit itong security dyan sa loob ng Senado. Pero bago yan mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Libre po ang pag-subscribe 100%. Pindutin niyo po yung subscribe button, lalabas po yung bell icon, piliin niyo yung all. Maraming po salamat. So tight nga, at alam natin ng dahil dyan sa tila agawan ng posisyon kung sino yung dapat maging majority. At alam natin nung nagdaang rigodon na nabigla nga si Tito Sen na agaw sa kanila. Lumundag yung apat, at nagkaroon ng samaan ng loob at nagkaroon ng tawagan na medyo hudas, traidor, kasi nga, nag-cross. May mga dahilan. Ayon doon sa narinig natin, na ito ngang si Leviste ngayon, yung anak, sinasampahan na ng kaso. Silang mag-ina, mukhang ang may-ari daw talaga niyan. Ang pagkakasabi, etong si Loren na nagamit lang daw yung anak. Yun ang pagkakadinig natin. Well, anyway, parehas naman dyan, sabit-sabit yan. Kaya, kumbaga, may 3 something billion na parang parusa na kailangan mong bayaran, parang gano'n, doon sa proyekto. Actually, yung proyekto na to ilang bilyong Pilipino ang pinangakuan dito pero hindi na i-deliver. At dahil dyan ngayon, sinisingil ngayon itong si Leviste. Nakikita dyan ng tao na naghahanap itong si Loren ng part na kung saan matutulungan siya. Mukhang napapangakuan nga dito na kapag nanalo daw itong si Sara, na lahat daw na may kaso, ma-absuelto mga ka-Wonder. Yun yung pagkakarinig, yun yung pagkakareport. At alam na po ng lahat yan. Hindi na yan bago. Kaya malamang, dun siya kumakapit. Natatawa ako dun, naalala ko yung kasabihan. Kung yun daw, ang taong nagigipit sa patalim daw kumakapit. Meron pa isa ang taong nagigipit sa Bombay kumakapit, yung mga nangangailangan ng pera. Pero itong part na to, alam naman natin kung bakit sila. Kasi mostly itong mga DDS senators, implicated, mga ka-Wonder. Halos lahat may kaso. At yung iba dyan, mga plunder. At yung gulo dyan, simula nung bumating si Bato, hindi na nga nakaalis dito yung mga iba dyan. Kakaunti lang naman yan na nandiyan dyan sa labas ng perimeter ng Senado para magbantay, mag-abang. I'm not sure, kung nabayaran sila. Hindi natin alam kasi magtsatsaga ba yan dyan? Ano bang pagkain yan? Sariling sikap? Mayroon bang mga ganun? Except na lang kung talagang diehard ka, So, ewan ko sa kanila kung ano yung mga kalakaran dyan. Well, dito sa loob magulo pa rin, Dahil nahati nga sa dalawang faction at kinikilala ng dating majority na sila pa rin ang tunay na majority at tunay na Senate President, pro tempore, pababa, which is hindi naman sila ina-acknowledge ng Malacanang at ng Kongreso, mga ka-Wonder. So, isa pa dyan, nagkakaroon sila ng mga session na hindi official, kaya nga walang minutes of record, walang minutes of meeting. Kasi yung mga staff secretary ay hindi sila susunod doon based dun sa civil service na pinagbabasihan na sila kasi mga empleyado ng Senado, hindi sila nakaalay or ang alyansa nila hindi sa tao, kundi doon sa institusyon. Ayun ang nagbabayad sa kanila Kaya doon sila susunod. Ngayon, ang kinikilala ay itong bagong majority. Kaya yun ang susundin nila. Every time na mag-conduct ng meeting yan, sinusulat yung minutes,
naka-ere sa Facebook Live nila. So yun, in other words, itong grupo ni Alan Cayetano ay hindi talaga kinikilala. Kaya nga, sinasabihan na wag na siya manggulo eh. Ngayon may mga petition, ano? May pirma ni Drilon, ni Coco Pimentel, nila Tito Sen, at sino pa. Iniikayat pa yung ibang mga dating senador na pumirma, no, para ibalik yung level ng regular na respeto dito sa institusyon ng Senado. Kaya, kumbaga, kung lang na lang sabihin nila, pwede ba, Alan Cayetano, lumayas-layas ka na dyan sa pwesto. Kulang na lang ganun sabihin nila. No? Eto ngayon, naalala natin mga ka-wonder nung sinabi ni Erwin Tulfo, ni Sen. Erwin, na kukwelyuhan niya. Una muna, subukan daw mag-conduct ng Blue Ribbon hearing na hindi nga yan authorized dahil siya nga ang Blue Ribbon Chair. At itong si Robin na medyo pasiga-siga, pastig-astig siya dyan sa Senado, no, na kumbaga doon niya tinanggap sa kanyang tanggapan. Hindi natin alam mga ka-wonder kung hanggang saan ang tigas nitong si Robin. Ano? No, kasi alam natin na Muslim daw siya at nagmamuay thai daw siya. Yung mga temporal at mga very basic na kanya pong sa sarili niya. Yung kasi nakita kapag siya ay nasisigawan, obvious naman. Muslim, sinigawan mo, dito sasabihin niya agad yung Muslim. No? Yun yung kanyang pinangbabadge. No? Dahil dyan, nadadamay naman yung ibang Muslim na nagagalit sa kanya. Na sinasabi nga na hindi ka naman totoong Muslim. Ikaw ay converted lang. No, at ginagamit lang daw itong mga Muslim. Yun yung mga naririnig natin, binabasa natin. Well, anyway, kaya ako nasabi yan, meron ditong sinabi kasi si Senator Erwin. Bagamat medyo may pagka, hindi naman violente, medyo may pagka pwersahan. Sabi niya kasi, papadakip niya etong magkakanduct, no, ng Blue Ribbon. Kasi hindi nga sila authorized. Pag hindi raw sumunod yung OSAA, siya raw magdadala. Kukwelyuhan niya. At bitbitin niya sa labas. No? Mukhang hindi yata nagustuhan itong si Robin Padilla. Kaya sinabi niya na ako raw, hinahamon niya raw si Tulfo na kwelyuhan siya. Itong si Robin Padilla, siya naman daw ang kwelyuhan. Hindi naman siya kasing Blue Ribbon Chair. No? Ang Blue Ribbon Chair, ang nagkakanda kasi dyan ng Blue Ribbon Investigation, hindi naman siya able. Ang nagkakandak dyan, si Alan at itong si Marcoleta. Kaya niya in-address dun sa dalawa. At saka there are wars nga, sabi nga A wise king doesn't always wage war. Sa lahat ng war na gustong makipag-war sa kanya, hindi siya nakikipag-wage war. Kasi hindi naman lahat ng war kailangan mo idigma No? Kumbaga, yung worth warring against, parang ganun. So, nakita niya, dahil ito yung mga utak, ito yung mga sinusunod, kaya, ito ang tinitignan niya, yung ugat. Si Robin kasi hindi naman siya ang Blue Ribbon Malay mo, kasahan siya ni Tulfo, di ba? Kasahan siya ni Tulfo, mas malaki sa kanya si Tulfo, kahit sabihin mong nagmumuay thai siya. No, yung age kasi, nakikita natin na it affects your power, no, your speed. No, I mean, the power has always the last to go. Pero malay mo, kasahan siya ni Erwin Tulfo. Malaking tao si Erwin Tulfo. Malaki pa siya dyan kay Rafi. Bang height nito si Erwin, 5'11", 6. Malaki yan. At military yan, sanay yan sa training. Sa Amerika, naging sundalo yan. At disiplinado rin naman. So yan. Kung malay mo, kasahan siya. At di siya urungan. Anong gagawin niya ngayon? Mag-aaway sila. Mauuwi niyan ganito mga ka-wonder. Kapag nag-away sila at nagsuntukan sila dyan, parehas silang malamang didisiplinahin ng ethics dyan. At parehas silang talo. Of course, siguro, style ng mga Tulfo yan. Na kukwelyuhan ka, ganyan. Pero nilalagay rin naman nila yung sarili nila sa posisyon. Hindi naman nila yan ginagawa unless kung naiipit na siguro at talagang kailangan, siguro gagawin. Pero hindi naman yan gagawin ng mga senador. Kasi senador na sila Hindi na yan dapat naririnig sa mga bibig nila. No? Yung mga pakanto siga-siga. Kasi nga, sila ay tinitingala na bilang senador. Otherwise, dapat di na sila senador. Doon na sila sa MMA world. Doon nga, hindi nga sila professional fighter Daig pa nung iba. Yung iba dyan, kung umasta ka, alam mo, professional fighter. No? Daig pa yung hindi.
no? Na talagang sumasabak at talagang madugo at nagkakaroon ng cauliflower na tenga, yung talagang professional fighter. Hindi yung may alam ka lang. Minsan kasi yung maliit yung alam, yun pa yung maaangas kaysa dun talaga sa professional fighter, no? Kasi yung professional fighter, they cannot actually use their skills against you kasi lisensyado yan. Like Pacquiao. Kapag inupakan ka ni Pacquiao, talagang I see the Lord ka talaga. Hindi na yung talagang face to face makikita mo. Kaya lisensyado yung kamao niyan, hindi basta-basta pwedeng umangat yan. Maliban lang, kung self-defense yan, talagang kinanti mo siya, goodbye sa'yo. Diba? Goodbye sa'yo. Ayan yun eh. Kaya wag tayo masyadong siga sa Senado dahil ang Senado, tinitignan ng tao para maglingkod ka sa tao. Hindi magsiga-siga. Kasi kung gusto magsiga-siga, kung totoong siga kang certified, doon ka sa MMA. Ang daming masiga sa'yo doon. Baka tignan mo kung ano mangyayari sa'yo, di ba? Doon ka dapat. So, yun ang gusto lang natin, na hindi dapat ganun ang ugali. Na violente, matatapang. Hubarin nyo yan. Kasi ang uso dyan, diplomasya. No? Pakikisama, pakikiisa. Kahit meron kang sarili mong agenda, pero dapat kung ano yung sinasabi ng Constitution, kung ano yung sinasabi ng timbang ng batas, kaya nga yung batas nakapikit eh. No, dapat sundin mo dahil yun ay sinumpaan mo. Hindi yung dapat na feeling natin minsan na sa pelikula pa rin tayo. Diba? Baka mamaya, makatapat ka ng katapat mo talaga dyan, di pahiya. Diba? Pahiya. Diba? Yun lang. Kaya sana, tingnan natin yung Senado ng may respeto. Hindi lang sa pananalita, bilang gentleman, mahinahon ko, no? Pero pag lumalabas yung pagkabasagulero, wala, scratch lahat. Kahit sabi mong mag-alang, mabait, pasensya na po kayo, makikita lang yun na balat kayo eh. Kasi ang totoong ugali, makikita mo yan. Kapag galit ka, doon lumalabas sa bibig mo at ugali mo. Kaya lahat ng inaasta mo, yung pinoproject mo, scratch lahat. So yun lang, sana maging maayos dyan sa Senado at bumaba na itong isang Cayetano. Kasi hindi na siya ang gusto ng tao eh. Ultimo mga tao, may gusto lang sa kanya mga DDS. Of course, wala ka nang masasabi ron. Pero pati mga kapwa senador na mga noon pa, mga profesor, Malacanang, Kongreso, si Wing Gatchalian po ang kinikilala. Kaya please sana, Senator Alan, bumaba ka na. Huwag ka nang magmatigas dyan. Huwag mo na ulitin yung nangyari dun sa Kongreso, napapadlak-padlak pa. Eventually, bumaba ka rin naman pala. Itong tatawanan tuloy yung mga tao. Ano ba yan? No? Kaya nagkakaroon ng tight security dyan dahil nga magkakagulo, nagkakaroon ng standoff, nagkakaroon ng tawag doon, ng stalemate. No? Nagkakaroon ng, sinanimous naman, impasse. No? Gridlock. Deadlock. So, anong mangyayari? Sinasabi na nga sa'yo na hindi ikaw ang kinikilala. Kaya may possibility na magiging magulo. Kaya nga lahat ng pumapasok dyan, ini-screen nila Empleyado ka ba? Anong pakay mo? Lahat. So, ini-screen lahat. So, isa pa maganda dyan, sana, may mga presence ng police lagi. Ewan ko ba't walang ganun. Senado yan Dapat nakikita mo na may magulo na. Kahit wala pang gulo na nakita na yung police visibility sa mga perimeter. May mga barbed wire na, no? May mga ganun na. Kasi para hindi maulit, ito nga naulit, pinasok sila Kahit sinabihan si Rebulla na ganito ang gawin, pero wala siyang nagawa. Isang piraso lang pala naman yung tao. Bakit hindi na ibigay mismo talaga yung totoong pagiging higpit with the visibility ng mga police? May aso, may protection para mangilag sila. Na akala nila, madali, nakapasok na, nagawa. Magagawa namin yung gusto namin. Malacanang nga, sinasabi nitong si Boy Lighter Punta tayo, sunugin, may pag ganun-ganun pa siya. Nakita nila may mga pulis. Diba? Nagulat sila Kahit yung dito sa Forbes ba yan? Akala nila, surprise, nakita nila may pulis. No? Kaya yun yung tinitignan natin, i-prevent na natin earlier. Makita na nila na may police visibility, mamaya magkandak ng gulo yan na talagang hindi nila pa alam, walang pulis. Diba? Kaya dapat meron na agad. Marami na. Nakadeploy na. Hanggat hindi natitigil yung sigalot dyan sa Senado. Dahil magkakagulo dyan dahil ayaw nga magbigay.
No? May standoff nga eh. Meron niyang ayaw magpakumbaba. Gusto mag-hold on dito sa pagiging senador, SP position. Sabi nga ni Drilon, hindi posisyon ang importante diyan. Maglingkod ka, yan ang mandato sa senador. Hindi magkapit-tuko ka dyan sa posisyon mo. No? Kay ano na yan eh. Kay Gatchalian yan eh. Unless may gusto talagang agenda na gusto dapat protektahan. No? Unless na may agenda at ayaw bitawan dahil nag-hold on dun sa agenda na yun. Yun lang. Kaya kahit may agenda at may motibo, hindi na ikaw nanalo. Meron ng legitimate. And in fact, sabi nga nila, pwede nang bumoto itong 12 ng sarili nilang Senate President. So sana matigil na yung gulo dyan, magtrabaho na sila kasi puro bintang, gawa, istorya, 18 kargador, 18 bodyguards, naging 5 na lang nandoon, hindi na ma-attend sa Blue Ribbon, may sariling session, panggugulo lang eh. No, sana maging mahigpit kung sino man yung may pinaka-control dyan, na sana magbigay ng diin at respetuhin nila. No, kasi wala ang problema kasi nakakalusot naman yung mga ganyan. Hindi naman na napaparusahan yung parang kayo so free silang gamitin yan. Sana maging maayos na yung Senado. At tingnan nyo, yung maglingkod kayo, tingnan nyo, naglilindulan na. No? At imbis na bumahon yung bansa, nagkaroon na naman ng problema at tinutulungan ngayon ng Pangulo doon sa parte ng Mindanao. Sa Davao, yan sa Jensan. So, dapat magtulungan, magpakumbabaan na. Kung pinapaalis ka na at hindi ka na nanalo, constitutionally, legitimacy, hawak na nila. Sana bumaba ka na, Senator Cayetano. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at reaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na merong tensyon at tight ang security dyan sa Senado. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.